Hello, what's up mga kamarino? Magandang araw sa lahat. Sa video na ito, matutunghayan natin ang panayam kay Mr. Romeo Samonte, isa sa mga napauwi na seafarer dahil sa accusation sa child pornography mga kamarino. Itong video na ito ay para sa lahat ng mga kapwa ko seafarer at sa lahat ng mga pumupunta ng US, lalo na yung mga seafarer na papunta ng US ang mga barko mga kamarino. Panoorin nyo to, baka sakaling may matutunan tayo dito mga kamarino. Dineport ka. Opo, sir. Bali, yung 3-year-old son ko, sir, question nila na bakit daw po namin hinahalikan ng misis ko po, which is nandito po, Oh, okay. So meron kang video sa cellphone mo ng anak ko po. ng anak mo Opo, kasama mismo na hinahag nyo, hinalikan yung O, anak mo. nakikis po namin din yung, ano po siya, yung, wala po siyang short yung isa, bali, tatlo po kasi yun eh. But I never exploited, I never shared it. Paano po magiging child pornography materials to? This is my son. Ang tanong ngayon mga kamarino, kahit ba sarili mong anak na hinahalikan mo sa picture o kaya sa video mga kamarino, ay pwedeng maging child pornography pag pumunta ka ng US? Ito, niresearch ko lang po ito mga kamarino, based ito sa batas ng Estados Unidos. Ang sagot po ay hindi. Ang paghalik ng magulang sa sariling anak ay hindi itinuturing na child pornography sa ilalim ng batas ng Estados Unidos. Eto, ano nga bang saklaw ng child pornography ayon sa US Federal Law? Eto, sa ilalim ng Title 18 US Code 2256, tinutukoy ang child pornography bilang anumang visual depiction, larawan, video, film, digital, image at etc. na nagpapakita sa isang minor de edad under 18 ng sexually explicit conduct. Ang sexually explicit conduct ay hindi lang sexual activity, kundi pwede ring nakedness kung ito ay labis na sexual suggestive mga kamarino. And that's why I volunteer my access na Gmail and social media because in good faith wala po talaga ako. But kinuha po nila yung cellphone ko for a month. Tapos after na na-cleared, pinadala po sa akin, dinelete na po nila yung video. Ano pa kinasa inyo, sir? Content daw sir ng high risk of child sexual video daw sir. Okay, so child Which is- pornography. Child pornography, sir. I was nominee and I was employee of the year 2019. Last po ng record ko. Maganda po ang record ko, sir. Ito na yung sinasabi ko mga kamarino. Kaya yung may mga Viva Max dyan sa mga cellphone natin, sa mga cellphone ninyo mga kamarino, lalo na pagpapunta kayo ng US, ay burahin nyo na para hindi masayang yung pinagpaguran natin. Ito, napaganda ng record ni Sir Romeo, pero dahil lang sa isang picture or video ng sarili pa niyang anak mga kamarino, parang naglahong bula ang mga pinaghirapan niya. Nagsimula sa galley steward hanggang sa na-promote siya. Kaya ito, payo ko lang sa mga kamarino natin or sa mga kapwa ko seafarer mga kamarino. Please, pagpapunta kayo ng US, kung sakaling may alam na kayo tungkol sa child pornography at kung sakaling may laman ang cellphone ninyo na ganon, sa mga ganong content mga kamarino, kahit na yung sarili nyong anak mga kamarino, ay pwedeng burahin na natin bago tayo pumunta ng US para makaiwas tayo sa mga ganitong pangyayari. Kasi hindi ito biro mga kamarino. Future mo, yung career mo ang nakasalalay dito. Kaya eto, payo ko lang ulit mga kamarino, iwasan natin or mag-ingat tayo sa mga nilalagay natin dito sa cellphone natin, mga dinadownload natin, para hindi masayang ang mga pinagpaguran natin. Kaya yun po yung inaano ko, sir, sa company na nag-start ako from scratch as a galley steward, dishwasher, hanggang ma-promote po ako. Umuwi ako kasi namatay yung nanay ko. Nung pabalik, ito pa po nangyari. And now, nanghihingilan din po ako ng na kahit ma-deploy man lang po ako sa Asia, ito lang po yung bread and butter ko. Pero wala. Now, kahit masakit, pumasok pa ako as MC, taxi rider, as just to support my family. Kasi ayaw na po ako bigyan ng contract ng agency. Bakit ayaw niyong bigyan, ma'am? Alam niyo naman, inosente itong kababayan natin si Mr. Samonte, and I believe him. Yeah. So bakit ayaw niyong bigyan siya ng kontrata kahit nasa ibang bansa na wala sa Chair, US? ang nag-a-assign po kasi kung saan papupunta ang crew is not us, but technically it's actually Royal Caribbean.
And almost all of the ships, even kung nasa Asia po siya, saglit lang po yan sa Asia and then didiretso na naman po sa US or other parts of the world. And then, ang isa pa rin po is that yung ships po is under US. Okay, lahat sila under US. So, jurisdiction and rules ng US din po ang sinusunod. Even if you wanted to put them, I'll give you an example po. There are those who would say, bakit hindi na lang kami sa Australia? However, pag nasa embassy na sila and then chinek po yung kanilang cancellation of C1D, nagkakaroon din po ng effect. So, yun din po ang aming problem. Even if we wanted to put them in other vessels, nahihirapan din po kami. Since 1 year na po ako dito, I tried to apply different manning agency. And natanggap po ako kahit sabi ko po, bumalik po ako as a dishwasher. It doesn't care. Gagawin ko po. May trabaho lang po ako. Pero since nakita po nila yung US visa ko, na-reject po nila ako, sir. So, parang, kahit saan po ako manning agency, let's be honest here po, it's not a business and politics po. Pero naniniwala po ako sa lahat ng mga director ng agency. Kaya po kami dumirekta kay Senator Rapi Tulfo kasi wala na po talaga eh. Puro rejection po. Imagine, 1 year po ako from Cebu po ako. Nakikitira lang ako dito, sir. DMW or DFA, pwede ba tayong through the lawyers that we have here, idepensa natin yung mga seafarers natin na deport na unjustly accused of something na hindi naman totoo para malinis ang i-record nila? Tulad naman ni Mr. Samonte, merong bata doon na anak niya na hinahalikan lang niya kasama misis niya and then idedepensa natin sa US. Sabihin natin, hindi totoo yung accusation niyo, anak niya yun. And ipakita tayo ng mga ebidensya. Birth certificate ng bata na talagang anak niya yun. Can we do that, DFA? Para malinis yung pangalan ni Mr. Samonte at sa lahat ng mga seafarer na walang kasalanan. Mr. Chair, we'll attempt to inquire from our embassy, but usually in the U.S., exclusion grounds used by the border patrols are pretty much sovereign power, sovereign rights, and cannot be questioned or appealed to. Even if they're really innocent and those charges were just made up, trump-up charges? Yep. And what can you do as USEC of the DFA? We'll course our Because it's your job. embassy in Washington, D.C. to ascertain the remedies for a person that has been unjustly accused. Yes. Okay, Kaya nga, di ba, offense. sir, meron tayong action fund, meron tayong ATN, meron tayong LAF, etc. Can we not use those funds para mag-hire tayo ng lawyers from the US and then those lawyers will appeal to the US immigration na saying that Mr. Samonte was unjustly accused of a crime na hindi naman totoo? Absolutely, The appeal. Mr. Chair. We'll do that. We'll get the details from Mr. Samonte and the other Very good. affected seafarers. Very good. Other boy.